Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa tumatagdag subscriber, no? Medyo maingay ho kasi umuulan eh. Narinig niyo ho ba yung patak ng ulan sa bubong? Salamat naman at maski paano umulan, init. No, mga friend. Meron ho akong baka may mabigay kayong solusyon sa nangyayaring ito dito sa Pilipinas. No? Kailangan ng lumaban. Barko ng Pilipinas binangga at hinatak ng China sa Ayungin. 2 hours ago ho ito 2 hours ago. At meron ho itong 13,000 views, no? Pakinggan natin. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Barko ng Pilipinas binangga ng China sa Ayungin Shoal, sundalong Pinoy sugatan, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan at labigo ng mga Chino ang misyon ng Pilipinas na maghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre Outpost sa Ayungin Shoal noong Lunes. Nang sirain ang isa sa mga rubber boat ng militar ng Pilipinas at kinumpiska ang mga baril ng ating mga sundalo, sinabi ng source na isang Filipino naval personnel, miyembro ng Naval Special Operations Group, ang nasugatan sa confrontation at naputol ang isang daliri, habang ilang iba pa ang nasugatan. Ayon sa source, kasangkot sa rotation and resupply mission ang 6 na sasakyang pandagat ng Pilipinas na naatasang maghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre Outpost sa Ayungin Shoal. Wala sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang nakarating sa Ayungin Shoal dahil sa interception. Iniulat na pinuntirya ng mga puwersa ng China ang lahat ng mga sasakyang pangmisyon, kabilang ang mga rigid-hulled inflatable boat o RHIB. Na binubutas ang mga ito upang lumubog. Nakumpiska rin ng mga puwersa ng China ang 8 armas mula sa mga tropang Pilipino sakay ng isa sa mga RHIB na kanilang sinasakyan. Sumampa ang Chinese sa barko ng Pilipinas at nagagawa ng baril sabay binunggo. Kaya na out of balance ang tropa kaya naipit at naputol ang daliri ng isang sundalong Pinoy, sabi ng source. Ang isa pang sasakyang pandagat ng AFP na tinukoy bilang main vessel ay binangga at nahila din matapos na mapalibutan ng mga sasakyang pandagat ng China sa lahat ng panig at dinala sa malayo upang hadlangan ang mga pagsisikap sa pagsagip sa mga tropa ng Pilipinas na secure ang lugar bandang alas 4 ng hapon. Kahapon, June 17, sinabi ng source, habang bumalik ang ilang tauhan at nanatili ang iba, ang Department of National Defense ay hindi nagbigay ng mga detalye kung paano nangyari ang banggaan, ngunit pinuna ang bersyon ng mga kaganapan ng China bilang mapanlinlang. Naganap ang confrontation kasunod ng kamakailang pagpapatupad ng China ng isang batas na nagpapahintulot sa mga sasakyang pandagat ng CCG na gumamit ng nakamamatay na puwersa upang igiit ang kontrol sa buong South China Sea na inaangkin ito bilang teritoryo nito. Ang insidente kahapon sa Ayungin ay tanda ng ikatlong pagkakataon na nasugatan ang mga tauhan ng Pilipinas ng mga puwersang Chino na humaharang sa mga misyon ng resupply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa source, nakatakdang bumisita anumang oras si AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Dahil sa insidente, iniulat ng China Coast Guard na nagkabanggaan ang barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal na isang submerged bridge sa may Spratly Island sa West Philippine Sea araw ng Lunes, ika-17 ng Hunyo, 2024. Sa inilabas na statement ng CCG, binaliwala umano ng resupply ship ng Pilipinas ang maraming beses na babala mula sa panig ng China. Inakusahan din ito ang barko ng Pilipinas na lumapit sa unprofessional na paraan na nagresulta umano sa banggaan. Pinaratangan din ng CCG ang barko ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal sa Spratly Islands. Putaragis na yan. Sila na yung nanakit. Tayo pa may kasalanan, no? Mga boss, tuloy natin. Taad pa ng CCG na nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas alinsunod sa batas. Sinabi ng Chinese Coast Guard na nabangga ng isang supply ship ng Pilipinas ang isa sa mga barko nito malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinisi nito ang Pilipinas sa insidente at sinabing ilegal ang pagpasok ng barkong Pilipino sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian sa isang press conference na bukod sa supply ship, 2 speedboat ng Pilipinas ang sangkot din sa insidente. Iginiit ni Lin na nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng China, ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas nang pumasok sa lugar. 中国海警行政执法程 Buta tayo pa hihingi ng permiso.
Anong klase? Forces of the Philippines ang naratibo ng China na sinisi ang panig ng Pilipinas sa nangyaring banggaan ng barko ng dalawang bansa sa resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Hindi din kinikilala ng AFP ang misleading claims ng China kaugnay sa napaulat na banggaan. Inilabas ng AFP ang naturang pahayag matapos na iulat ng China Coast Guard ang naturang collision incident. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, hindi tatalakayin ng AFP ang operational details kaugnay sa legal humanitarian rotation at resupply mission ng tropang Pilipino sa Ayungin Shoal. Ang pamunahing isyu aniya dito ay ang ilegal na presensya ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Nanindigan din ng AFP official na ang patuloy na Ang problema, illegal nga yung posisyon ng China. Pero, tayo naman ang binobomba. Winawater cannon tayo. Sila na illegal, sila pa matapang. No? Tuloy-tuloy. Sibong mga aksyon ng CCG personnel ay nagpapatindi pa sa tensyon sa rehiyon. Samantala, wala pang Ayan, no? komento sa usapin ng Malacanang maging ang Philippine Coast Guard, tikong din ng National Task Force on the West Philippine Sea sa insidente. Sinabi noong Lunes ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na lalaban ng Armed Forces of the Philippines ang mapanganib at walang ingat na pag-uugali ng China Coast Guard sa labas ng Ayungin Shoal. Bilang tugon, hindi kinumpirma o itinanggi ng AFP na nangyari ang naturang insidente, at sinabing hindi nila bibigyan ng dignidad ang binansagan nilang deceptive at misleading. Sinabi pa ni Teodoro, gagawin nila ang kanilang makakaya upang matupad ang kanilang sinumpaang mandato na protektahan ang ating integridad ng teritoryo, soberanya, at mga karapatan sa soberanya. Sinabi ng hepe ng depensa na ang pag-uugali ay nagpapakita na ang mga aksyon ng China ay pumipigil sa pagkamit ng kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Ang regular na resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakaground sa Ayungin ay naging isa sa mga flashpoints ng tensyon sa West Philippine Sea dahil ang mga sasakyang pandagat ng China ay gumagamit ng ilegal na puwersa laban sa Pilipinas. Iginiit ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, kahit na ang naturang pag-aangkin ay epektibong napawalang bisa ng isang internasyonal na tribunal na desisyon noong 2016 mula sa isang kasong isinampa ng Pilipinas noong 2013. Kinundina ni United States Ambassador Mary Kay Carlson nitong Lunes ang China sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal na sinabi niyang nagdulot ng bodily injury sa mga tauhan ng Pilipino. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay mayroong umiiral na Mutual Defense Treaty na nagsasaad na ang Pilipinas at Amerika ay susuportahan ng isa't isa kung ang isa sa kanila ay haharap sa panlabas na pag-atake. Ang MDT ay nagsasaad na ang isang armadong pag-atake sa Pasipiko, kabilang ang kahit saan sa South China Sea, sa alinman sa kanilang mga pampublikong sasakyang panghimpapawid, o armadong puwersa na kinabibilangan ng kanilang mga Coast Guard ay magbibigay ng tulong sa isa't isa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng Ay, nako. Alam niyo mga boss, kung ganyan lang, sayang lang, mga defense, mga sundalo, anong saysay? Bumili ka ng barko, pandigma, bago, ito. Ayaw naman lumaban ng Pilipinas. Wala eh. Mga boss, kayo nga, mamaya babasahin ko ibang comments na itong vlog na to. Ito. Oo. Ano ka? Anong epekto ng sundalo kung ganyan lang? Wala lang pala silbi, parang walang silbi, di ba? Ganyan na, oh. Kawawa na talaga yung Pilipino dito. Wala na, naputulan na ng daliri, inagawan pa raw ng armas, inakyat yung barko. Putik, ano? Oh. Parang yung mga kasundaluhan, nagagamit lang ng mga politiko sa kanilang sariling kapakanan. Oh. Gaya sa Davao. Oh. Yung mga PMP ron. Oh. Sa halip na huli si Kibulog at saka wala namang mangyari. Katatapos lang nung mausog rally na rally sa Angeles, Pampanga, o pinagdudura na naman yung gobyerno ni Marcos. Wala na naman imik. Ano na? Mga boss. Yung Pogo. Wala rin imik yata yung Malacanang sa Pogo.
kung ano na ang dapat gawin sa Pogo. O, ano to klase ito? Huh? Maliwanag sa yung ginagawa ng China sa atin, di ba? Talagang binababoy na ng Pilipinas na ito. Oo. Yung Pogo, pinapasok lahat ni Duterte Pogo. Mahigit 400 pala yung Pogo. Ano na? No, mga friend? Nakipag-gentleman's agreement si Digong dito sa sa mga inchik nito. Oh. Spiritual advisor Kibulog. Economic advisor si Michael Yang. Oh. Wala ho talaga. Walang imik yung bongbong. Oh. Parmali, Garapal. No. Wala ho. Kung ganito. Napakasama na nung nakaraang administrasyon. Yung nakaraang administrasyon pa ang nagmumura dito sa kasalukuyang administrasyon. Ay, nako Lord. Paano to? Ano sa isa nung kasunduluhan? Oh. Sino ba gusto gera? Mga boss. Oh. Ayaw nga natin ng gera, ginegera tayo. Anong silbi ng EDCA site na tumayo? 6 ba yun? Nagdagdag di ba? O pumasok ang mga Amerikano, nagtayo sila ng mga ano rito. Anong silbi nun? Kung hindi mo gagamitin. O, tsaka itong inchik na ito, talagang tayo, Pilipino, ano lang ang binibire. Di ba kung minsan merong tinatawag tayo na parang exercises na ganyan, kasama ang Amerika, Germany, o sir, hindi naman gumagalaw yung mga inchik, beo eh. Pero pag wala nang kasama, ayan na naman, binutas pa raw yung mga rubber boat, ng mga Pilipino. Hindi raw nakarating yung supply mission sa Sierra Madre, naputulan na ng daliri raw isa, di ba? Sabi, ayan, putol lang ng pala yung daliri. Hinihintay ni Bongbong, may mamatay. Paano na yan? Mga friend. Ito yung ibang komento dito sa vlog na to, ha? Babasahin ko, yung konti lang po, Close Chinese Embassy in the Philippines now. Anong close? Nagdagdag pa nga ng mga embassy, Pogo Embassy. Pilipinas, Pilipinas, huwag matakot. Pangulong BBM at sandatahang lakas ng Pilipinas, lumaban tayo. Nakasuporta ang buong Pilipinas sa inyo. Lalaban tayo kahit anong paraan. Bakit hindi ka nga lalaban? Kung ganyan lang, binabatok-batukan ka habang panahon ka na lang bang babatukan? Nag-file tayo ng diplomatic protest dahil sa UNCLOS, nanalo tayo. Titi nyo, sabi ng mga check, anong panalo? Basta amin to. Ganun. Di ba? Puta, wala Ito pa isa. Kung ganyan lagi, alam ng Chinese, hindi tayo pumapalag, lagi na lang nilang gagawin sa atin. Kasi hanggang salita lang tayo. Tama na naman yun. Pa isa. Sa totoo lang, ako yun. Kung ako yung pag umakyat sa bahay ko, raratrating ko talaga, laban Pilipinas. Sabi isa. Ito may isa. Dapat tinulungan ng ibang barko ng Coast Guard ang nangyaring pagharang at pagbangga ng China. Tulong. Ito may isa. Ini-encourage nila ang mga mangingisda na suwayin ang banta ng China. Pero paano protektahan ng mga sundalo ang mga mangingisda natin kung sila mismo di kayang protektahan ang kanilang sarili? Para saan pa yung kung ganyan din lang, anong silbi nung kasandaluhan? Hindi na pala lalaban sa mga mananakop. Kaya nga, di ba, meron tayong sundalo para kung may sasakop, tayo,
Tayo lang naman ginaganyan eh. O, punta sila sa South Korea, nakita, binobomba sila. Punta sila kila Widodo, binibira sila. Pagdating sa Pilipinas, atakbo atulin yung Pilipinas, puro salita eh. O, diplomatic protest. O, bakit hindi isama yung mga friend? Ano? Nandiyan na yung EDCA site. O, anong ginagawa? Para saan ba yung mga EDCA site na tinayo? O, di ba? Di, sumama yung mga Amerikano sa pagdadala ng resupply mission sa Sierra Madre o kaya yung mga ibang mga kakampi ng bansa Pilipinas, papasukin na rito. Sige na! Para makita tapang na itong China Sea na to. Itong inchik na to. Bira na! Eh wala eh. Kung puro mag-aantay si Bongbong nang may mamatay, tsaka pa siya ewan ko na sa'yo. Halos pinapatay na nga dyan eh. Sasaktan na inaagaw ni Armas, inaakit na yung barko. Ano pa? Ito pa isa. Dapat unahin yung mga traidor dito sa bansa. Patahimikin na. Ayun. Si Duterte siguro sinasabi nito. Marami. Ito. Grabe ang grabe ka. Garapalan ang ginagawa ng China. Bakit walang sumaklolong mga barko ng Pilipinas? Nasaan ang barkong US? Wala eh. Pag nandiyan naman yung barkong US, wala namang ganyan ginagawa itong mga incheck, di ba? Nakatunga nga lang sila habang nagkakaroon tayo ng parang drill. Di ba? Ito naman isa. Kung dito lang sa bahay ng gate namin sasampa ang incheck-chekwa, bago pa makababa ng gate namin ay wala na siyang buhay. Laban mga mahal kong kababayan. Ito may isa. Kawawang mga Pinoy, parang inaagawan tayo ng pagkain. Kainis, wala man lang magawa. Iyak na lang tayo. Tayo. Pa isa. Ano ba yan? AFP, National Security Agency, na agawan ng armas. Nako, gera na ang solusyon dyan. Parang maalis Chinese sa mga isla na inaangkin nila. Marami tayong kaalyadong bansa. God bless Philippines. Tama naman. Ewan ko Ito naman isa. Ipagtanggol nyo ang teritoryo natin. Dapat sarili ninyo. Kinakawawa na tayo, nakakadurog ng puso. Ito. Why dignity? Why dignity China? China's presence in our sovereignty and EEZ without fighting back. Do not telegraph our counter-action in our sovereign and EEZ. Just do it. Di ba? Ito isa. Ginamitan na ng water cannon, dapat gamitin din para maranasan din nila ang sinapit ng mga Pinoy. Baka walang tubig yung water cannon natin. Ito may isa. Kapag ganyan na umakyat na sila sa barko natin, bakit hindi pa tayo lumalaban? Dapat pag ganyan, patay na kung patay. Wag lang nilang makuha ang mga mahalagang gamit natin. Inabot na yung armas yata Eto may isa. Duwag ang mga sundalo ng Pilipinas. May isa. Hindi ako sundalo at senior na ako. Pero kung ako ang may-ari ng baril na sa pilitang kinukuha ng kalaban, siya o ako lang ang usapan. Hindi tayo naghahanap ng away, pero sobrang pambabastos na yan. Puro ganun po ang komento. Nang gigigil po yung mga nakakapanood nitong ginagawa ng mga incheck sa mga Pilipino. Pero wala mga boss. Wala talaga bakit? Para saan yung sundalo? Yan ang tanong dyan. Para saan yung sundalo? Para saan yung mga Navy natin? Anong silbi? Anong silbi? Sige nga mga friend, anong maisasabi ninyo dito? Anong dapat gawin ng gobyerno?
Habang panahon na lang bang babatok-batukan, hindi ho sila makuha sa diplomasya. Yun lang ho ang ibig sabihin niya, mga friend. Hindi ho sila makuha sa diplomasya. Bakit? Wala ho tayong lakas eh. At yun nga, ayon kay Duterte, wala eh. Hindi naman natin kaya. Patay tayo. Isang pindot lang, patay na tayo. Kaya mas mabuti, gawin na lang tayong Republic of the Philippines, Province of China. Yun ang gusto mangyari ni Digong. Pero kung hindi ginawa ni Digong yan at itinuloy ni Digong yung pinaglaban ni Pinoy, baka hindi ho ganyan. Kasi mayroon naman suporta eh. Bakit ba yung Taiwan? Province of China na yata yan, di ba? Talagang part of China yan, Taiwan. Pero lumalaban. Tayo, di man tayo parte ng China eh. Di ba? Wala eh. Mga friend. Kung ganyan, wag na, ano pang anong silbi ng sundalo kung ganyan? Hindi nga nyo gusto away, ganyan, binababoy na kayo. Kayo ang Armed Forces of the Philippines, Navy of the Philippines, kung ano-anong mga sangay ng wala, para saan kayo? Para saan kayo? Yun lang tanong dun. Anong saysay ninyo? Department of National Defense, wala rin eh. Maski anong basa ko mga friend. Sabihin mo mahirap ka, dito, meron bahay dito. Sabihin mo yung farmers, bahay ng farmers, kubo. Subukan mong pumasok nang walang permiso pag hindi ka initak nung magsasaka. Hindi ka sisinuin. Di ba? Hindi ka tatanungin kung mayaman ka, kung ano ka, pumapasok ka eh. Eto hindi lang pumapasok. Pumasok na talaga. Binabalahura pa yung may-ari ng bahay. Tayo, ganun lang kasimple yung di ba, mga friend? Yung pogo, putik yan. Ay, magkulab na ho tayo. Sakit sa ulo. Magaganda ho yung comments niyo. Kalat ni Baya, shout out. Ano to? Kabayo para sa ikabubuti ng Senado. Patay tayo dyan. Mabuhay si Idol. Idol yan. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Shout out Reynaldo Pag nanalo si Kabayo sa Senado, ang session hall ay sa San Lazaro at isa sa batas pagmukay butas dapat magkakain ng prutas. Patay tayo dyan. Duterte. Duterte. Yung mga zombie, di ba? Kalati talaga, hustisya. Hello, Miss Akira Milos. May you have a great day. Ingat at magpakabait ka palagi, ha? Wala eh. Shout out, Akira. Kalat ni ulit. Good evening, Karaoke. Bugbugin mo ng bugbugin, Karaoke. Laban lang. Nasa likod mo lang kami. Patay tayo dyan. Salamat. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Rosie, shout out. Rosie lang eh. Wala, daming Rosie. 5084. Elizabeth Iscari ulit Good evening, Sir Rox. Yung CP ko ang no pala, ang walang sound. Pero okay na ho. Kasi bago ko tinitignan ko muna. Tinitesting ko muna kung may sound. Elizabeth Iscari ulit. Hay nako. Itong mga Duterte Fans Club, hanep
Akala mo kayang ibigay ang buhay nila para kay Digong. Hay, mga sira lang ang walang mga utak ang mga yan, Xerox. Kawawang mga Pinoy at daming mga tanga at bobo talaga sa Pinas. Wala namang kulungan kasi ang tanga, tsaka wala nang gamot yan. Masahol pa sa COVID yan Tanganism virus. Yan ang pinakamabigat na virus. At very communicable pa, ha? Ay, Lord. Elizabeth Iscariola ito. Ito talagang lahi ng mga Duterte. Kakaiba. Kakaiba sila, Xerox. Ewan ko kung kailangan maging matapang itong si BBM. Sobra na ang ginagawa ng mga yan. Katakataka lang at tahimik itong Pangulo na ito. Kailan kaya ito magigising, Xerox? No comment. Putik yan. Paano kakasa itong gobyerno to? Sige, Aber. Yung mga Duterte lang, hindi nila maano Sige, bulog lang, di pa mahuli. Mantakin mo, CID, AFP, SAP, kung ano-ano pinadala sa Davao. Hindi nila nahuli si Kibulog. Sila pa binomba ng sila pa kinanyo ng tubig. Aasahan mo pa ilalaban nito sa Incheck sa West Philippine Sea. Mismong sa ano niya, fugitive, isang buwang na pastor, hindi mahuli-huli, Ako, ano tawag niya kay Kibulog? Hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Ako ang katotohanan. Di baliw. Buwang. Hindi mo alam. Pero, alam mo, pag naniwala ka sa baliw, Harry Roque, mas baliw ka. Nagtatanggol niya. Nag-speech si Harry Roque doon sa mausog, doon sa yung sana itatapi ko, kaya mas magandahan ako rito sa sa West Philippines, mga pinagbubuli na naman ng, ay nako mga boss. Lakas yung ulan. Sana hindi nakaka-apekto lang sa sound natin, Shirley J. Sher, shout out, Dami talagang pera ng mga Duterte. Ano ka, Rox? Totoo. Walang ginawa kung hindi magparali. Bumabaha ng pera. Ano po, Karox? Totoo. Anyway, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Gandang gabi po sa inyo, sa inyong lahat. Gandang gabi, Shirley, User, shout out. Lawmaker, lawbreaker. Librado Ludovico, shout out. Nagsama-sama ang mga syunga. Kawawang mga DD shit, Karox. Off volume muna, baka masira araw ko. Blessed morning po, stay safe, NLT, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, mabuhay. Shout out, Rowan Jelly, Joral Jelly, Nandyan din sila sa Canada, Harlem Tayam Nak, shout out, Mayabang talaga yan, Tyroke. Oo, talagang, bakit hindi sila magyayabang, tingin nila sa sarili nila, hindi sila nagkakamali. Wala. Sila magaling. Yung administrasyon ng tatay niya, putik yan. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. Panginoong panibagong linggo ng biyaya ang galing sa Panginoon. Lily Chang, shout out, Sabi niya, watch out sa mga mature candidate na sila Isko Moreno at Ping Lacson. Hawak ng mga inchik yan. Si Isko Moreno sa Divisoria at Binondo, binenta pa. Binenta pa nga niya ang palengke sa Juan Luna at Iyala Market. At yang si Ping Lacson, kada presidential election, laging kandidato yan dahil hawak yan ng kidnap for ransom sa Chinatown Syndicate. Patay. At kunyaring spokesperson ng Chinese communities na si Teresita Angsi na siyang kanang kamay din ni Lacson. Balita ko nga. Yan ang may hawak ng listahan ng mga mayayamang negosyanteng incheck sa Chinatown na siyang target
ng mga kidnapper, sabi ng Chinese friends ko noon. Friend, mga boss, si Lili Chang, parang Chinese po siya, Chinese eh. Hindi ba kayo nagtataka kung saan galing ang pera ng mga yan para makatakbo sila sa eleksyon, presidential pa? Ingat tayo sa mga pagpili ng mga kandidato, alamin ang mga track record. Yun nga eh. Raul Villanada, Hindi nakakagulat na dinumog di umano pinondohan ng Pogo ang para sa hakot. Totoo yan ako. Kita mo naman yung mga nahakot, Raul, puro zombie. Duterte. Tapos, pag sinabi naman na yung pag-aresto kay Digong ay kay Kibulog, marahas. Hostesya. Siguro may taga-senyas dun. No? Oh, may gumagano, no? Taas, taas. Ito sisigaw. Hostesya. Pag tinasa man ng isa, Duterte. Ay, His Excellency. Shout out, His Excellency. Chupista Bunao, shout out. Good evening, kuya, at sa mga ka-warriors. Ano ba yan, kuya? Halata ba na parang mga zombies na nakakasawa na kayo? Totoo. Bernardo Chansing, Digonggong, tama na ang kabubudol mong ulul na parang aso. Raul Villanada ulit to. May obligasyong umasal ng wasto ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno dahil kayo ay nagtuturo ng tamang kondukto at asal. Kaya may Robin Padilla sa Senado na walang asal. Alberto Olaero, shout out. Karoke, anong sabi ni Baste Duterte? Walang kwentang presidente si Bongbong Marcos. Hindi katulad ng dating presidenteng Digong Duterte, magaling pumatay ng tao, magaling magtanim ng ebidensya. Pinakasinungaling na tao si Digong Duterte sa buong mundo, sabi ni Richards Gordon. Sangkot siya sa Parmali scam, corruption of the century, 11.4 billion pesos, Karoke. Asan? No? Wala. Hindi mahal na mapatawag sa Kongreso sa Senado. Diba? Wala. Isaac Page, shout out. Karoks, sa tingin ko po ay napakaraming problema ng Pilipinas para problemahin ang pamanamit ng isang senador. Kahit nakabahag pa yan, ang importante ay nakakatulong siya sa bayan. Sumagot si Jane, sabi ni Pren. Totoo ka, pero itong ang simpleng dress code di maigalang at di maipatupad. Gaano pa kaya yung mabibigat na problema? Sabi nga natin, sa maliit na bagay, nagsisimula ang malalaking bagay. Mismo. Sumagot din si Federico Mandaco. Federico Mandac, sabi niya. May punto ka doon, pero bilang tao na may mataas na pwesto sa gobyerno at Senate President pa naman siya, magpakita siya ng kaayusan at kagalang-galang na opisyal sa ganitong okasyon. Flag raising yun. Imposible namang hindi niya alam yun. Kung hindi man niya alam, sana hindi na lang siya umatin. Alam naman niyang siguradong mapupuna siya, lalo na lahat ng kasama niya ay nakabarong bilang paggalang at pagpupugay sa ating watawat. Pero alam mo, friend, masagot kita, Federico Manda, kasi may bago na yatang
Di ba may bago ng Panatang Makabayan, tsaka may bago na yatang hymns? Putik yan. Ang daming problema ng bansa. Nag-imbento kayo ng panibagong Panatang Makabayan, tsaka bagong hymns ng lupang hinirang. Ganun ba yun? Ewan ko sa inyo. Sumagot din si Marilo Fabiano, sabi niya. Sa bawat pupuntahan na okasyon, may mga kausuotan na dapat ay angkop tulad na lang kung nasa ospital ka. Magsusuot ba ng bonggang gown? Isa siyang Senate President, kaya dapat siya ay maging good example sa pagiging leader. Sa pagiging leader niya. Nagsimula siyang langaw sa nagmistulang siyang langaw sa gitna ng mga puting kabuti. Kalat nila naman, oh. Ungas, Duterte, mga ungas. Galit siya, oh. Ikaw naman, pinapatulan mo naman, zombie yun, yung mga zombie. Ha? Kalat ni Bayaw ulit, oh. Dapat nga sa mga senador ay magsuot na lang ng salawal. Visit, pag nag-flag ceremonies para presko ang pakiramdam. Atay tayo dyan, kalat niya. Ano, brief na lang susuotin, ganon. Ay, hindi na sila senador. Sinatong na tawag doon, kalat ni. O kaya, siratong. O, siratong. Siratong. Esperanza Lopez, welcome to the club. Di naman lahat Kapampangan ang mga nandyan. Mga hakot, didishit, karamihan dyan. Naniniwala naman ako sa ito. Esperanza Lopez ulit ito. Gunggong, anong hindi maayos si PBBM? Ang ama mong gunggong, ang katulad mong balahura, dutae, baste, bastos, katalaga. Mainit ang ulo ni Esperanza Lopez. Esperanza Lopez na naman, Dapat naman talaga na may dress code at bakit naman umaten pa si Senator President Escudero na pang informal. Di ba kaya siya napahiya sa sarili niya? Dapat umalis na lang doon para di na mapuna ang kasuotan niya. Di ba? Napahiya ba kamo? Wala, meron pa bang politikong may hiya sa Pilipinas? Wala na yata si Senado Montiveros na lang yata meron Tsaka si Win Gatchalian, parang gano'n ewan ko Ano to? Al Ulalia, shout out my friend. Wala nang pupuntahan ng bansang Pilipinas hanggat maraming tagasunod na parang zombies gaya ng nababanggit mo, Sir Rox. Isa ring payaso sa Senado, si Chis Escudero. Medyo hindi lang halata. Makita mo naman, parang nagpapakyut lang. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. 3J Siopo. Tawa-tawa ka naman. Sir Rox, yung Mother's Day at Father's Day, mga holiday ng US. Recently lang ata inadapt ng Pilipinas. Wala rin yan nung bata ako. Okay naman yan dahil nire-recognize na ang mga nanay at tatay sa Pilipinas, pati nga mga lola, lolo, ate, kuya, cousin, mga teachers, nurses, meron din. So happy Father's Day to you, Sir Rox. Alam mo kasi 3J Show, yung Father's Day, para lang sa matitinong ama yan Sa mga, marami kasing klaseng father Kaya ako, totoo lang. Hindi ko yan Dito sa bahay, hindi. Walang Happy Father's Day, tatay, mga papa, wala. Walang ganun. Pero hindi kami masaya kami asawa ko, hindi kami nag-aaway. Mag-aaway kami, kapiraso lang, pero pagdating ng gabi, magkatabi rin di ba? Ganun lang Pag nagagalit ako, hindi siya iimik. Ganun lang Pag nagagalit siya,
O, tama na, ganun lang. Wala, never akong, ano, yung sabihin mo, masasaktan, hindi aabot sa ganun. Totoo, hindi ko kaya eh. Oo, pag ano, lalabas na lang ako talaga pag yung galit siya, ganun na lang eh. Balik na lang ako pag ano, madali lang naman humupa yung galit niya eh. Oo. Kaya yung mga Mother's Day, sigun sa klase ng mother, oh, diba? Kagaya nung mother ng asawa ko, tignan mo, mabait dati yan, ngayon, na-impluwensya nung tangang kapatid niya, o, di ba, paano mong, oh, ganun. Tama ba ako, 3J Show? Tuloy natin. Ay, si Prince Shervin, no? Shout out, Prince Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa Italy. Eman Scalona, nak, shout out. Balong, Boy Hong Kong. Tagal tayo di nagkikwentuhan tawag ka, pagkwento natin tungkol din sa nangyayari sa West Philippine Sea. Magandang kausap po si Balong tungkol dyan eh. Sa China, oo. Sa Taiwan, marami ho siya. Magaling ho eh. Xerox, sabi ni si Prince Shervin, no? Xerox, impong ba siyang Team Tia Deli po, bumabati po ng mausog na ngiwi sa lahat po ng mga diehards o zombies na para pong mga kurimaw sa pagsigaw at pagsamba sa kanila pong Panginoon, na akala naman po ng mga pinutukan ng lintik na mga ito bidang-bida sila, at ang mga bugok na mga uto-uto na mga kurimaw na to bidang-bida at sikat na naman sila. Hoy, mga yawang kurimaw, ano na? Ayaw nyo talagang magsitigil na mga yawa kayo, ano? Mga buwisit, hoy, magsiayos nga kayo. Kala mo naman naniniwala kami sa inyo at makikinig kami sa pagngaw-ngaw ng pagtatalak ninyo ng mga puro mga kabwisitan lang. Wag na nga kami, oy. Di kami mga syunga at uto-uto at di papaanod sa konting kalansing ng barya. Wag na to, mga buwisit. Ito naman ulo Tia Deli. Ito. Jab Alvaro, shout out. Good day, Sir Rox. Their grave for power make them more stupid. Not again for Duterte. Totoo yan. Prince Shervin ulit to. At dito naman po tayo kay Sir Pogi na nagmumurang kamyas. Para masabayan ang kanyang super pasyonista na bebe at di siya magmukhang taga-bitbit lang ng kanyang sapatos. Siyempre pa po, Sir Rox, kailangan niya ring hindi magmukhang ang kawawang cowboy. O kaya sugar daddy. Sir Pogi, ano kalase po, Feeling entitled talaga kasi ikaw yung pinuno at bida. Alam mo po, Sir Rox, Sir Pogi, ganito lang po yan. Ano po? If you want to be a good leader, you should be a good example and a good follower po dapat, and good follower po dapat, and have some respect and decency sa mga kabaro mo po na nag-effort para po kahit yung iba po mga bopol sa ropor medyo bumabawi po ng pag-pogi points kahit naman lang po sa pagdadamit at dress code na dapat pong nasusunod. As a public servant, wala naman po kaming paki o kyaw-kyaw at problema kung ikaw po meron kang forever ng iyong buhay na super young at beauty with retouch. Beauty with retouch.
to be super glamorous in the world of passion. Pwede naman po yung at the pwede naman po yung attire mo, sir. Kung ikaw nautusan lang bumili ng suka sa tindahan ng iyong Madam My Loves. Kaya payo ko lang sa inyo, payo sa inyo ni Impo. Sa'yo, Sir Pogi, esep-esep din po tayo pag may time. At huwag po laging mag-feeling entitled. Ano po? Andyan po kayo sa pwesto mong nasungkit mo to be a public servant. Di po magpapa-impress at magpipiling binatang taring. Ano po? At para po sa fashion show, kung ako po tatanungin mo bilang parusa, pitik sa tenga at betlog para sa susunod na maayos ka. Ops, bawal po ang pikon. Pagbigyan dapat ang impong mong may rayuma. Patay tayo dyan. Mamaya narayuma ka dyan. Ikaw talaga. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At sa mga kabosing, puro banat. Puro banat pamor. Sir, ang maisog Dutertaning. Pati kapanalig nila na si Bongo. Basta po tayo. Sa tama po o pinaglalaban natin. Ingat po palagi and God bless po. God bless, Rodelia. Federico Mandacoleto. Kaya wala akong kabilib-bilib dyan kay Escudero. Puro kayabangan lang. Papansin yan. Masyadong kesyo. Alam niya may backup siya ng Malacanang. Baka hindi mo napansin, Atty. Libayan, na Libayan, may hikaw pa yan. Pansinin mo, nasa kaliwang tenga yata. Sana hindi na lang siya umatin ng flag racing. Maangas ang dating niya, lalo na sa mga kasamahan niya. Feeling pogi nga, ikaw naman. Ikaw na makadali ng Heart Evangelista. Diba? Pagkagaling sino ba pinanggalingan niya si Heart Evangelista? Kalimutan ko yun. 3J Show po nito. Hi! Ano ba naman yan si Baste? Parang sirang plaka, paulit-ulit na lang. Wala na bang bago? Wala namang gayon nga lang utak nila. Ang purpose lang naman ng rally na yan pababain si BBM. Ano sila, hilo? Tao-tao? Sinayang nyo ang pagkakataon nyo na si Sara sana pinatakbo nyong presidente. Bakit kayo pumayag na mag-BP siya? O kayo ang may kasalanan yan? Kaya ngayon, todo hinayang kayo. Well, ang tadhana hindi kayo hinayaang gawin ninyo yan. Hindi kayo gawin ninyo yan. At hindi kayo hahayaan ng tadhana na makabalik uli dahil ngayon na-expose na ang inyong agenda. Ang hayaan ang China na gawin ang gusto niya sa atin. Totoo. Pero dapat subalit, 3J Shop ka, mukhang si Bongbong, puro salita. Pero wala sa gawa. Paano tayo ay? 3J Shop ulit. Xerox, ang daming problema ng Pinas. Napansin pa natin suot ni cheese. Pero tama naman si Atty. Libayan. Simpleng rules na dapat dress according to the event Hindi magawa ng ating mambabatas. How much more na sumunod sila sa mga batas natin. Si Kimo, pasuklay-suklay lang ng bigote. Naka-jersey lang. Nagmumura sa hearing. So, if they cannot follow the rules and regulation na mga simple lang, di lalo na hindi sila makakasunod sa mas malalaking rules and regulation ng bansa. Bahala kayo dyan. Oo, ikaw, buti nga ikaw, nandiyan ka kami nandito Pero anyway, maski nandiyan kayo sa malayo, kagaya nila Prince Shervin, ang puso nyo, nakatutok pa rin kayo sa mga nangyayaring karumal-dumal sa bansang inyong pinagmulan. Diba mga pare? At yun nga,
marami pa rin sa mga OFW natin, mga nasa ibang bansa na bumibilib pa rin sa kay Pugong Biyahero. Tsaka doon sa mga napapanood nila rito na matulungin. Oo. Putik yan. Eh, ganun talaga Pilipino eh. Di ba mga friend? May, shout out. May G. Kailangan ni Cheese magmukhang teenager kasi pag hindi, iwanan siya ng asawa niya. May sumagot si Federico Mandak. Tama ka, nagmumurang kamya siya. Kasi yung asawa niya, ay si Jericho Rosales pala, pinanggalingan nito, si Hart. Oh. Diba? Tama ka, nagmumurang kamya siya. Kasi yung asawa niya, ay alam nating sikat na pasyonista. Baka yung pangang nagtuturo sa kanya ng mga bagong style. Pansinin niyo, nakahikaw pa yan. Baka diamond pa yung, baka lang ha, picture muna tayo kay Cheese. Say Cheese! Natay tayo dyan. Hindi ko napansin yun. Linaw ng mata nyo, hindi ko napapansin. Nakahikaw ba si Cheese? Patay tayo dyan. Nilugma niya si Kimo, walang hikaw si Kimo eh. Pero may bagote. Diba? Marilo pa biyan, ay! Senado! Wala. Layo ng Senado. Iba na Senado ngayon, totoo. Ang layo. Marilo Pabian, shout out ulit Good morning po muli, Tay, sa mga ka-warriors. Actually, ang unang nakapuna din sa suot ni Cheese, si Atty. Toto, na tama naman siya. Mag-attend ka ng flag ceremony at Senate President ka pa, man din. Maging respectable naman siya. Naging out of costume talaga. Siya. Colored pa man din. To think na kauupo pa lang niya bilang SP. So nga maging lesson na sa kanilang namumuno para din makakuha nila ang tiwala at respeto ng tao. Wala yan Wala yan. Kukunin mo respeto ng tao. Wala. Pero basta meron kang pera, respeto ka ng tao. Yun ang laban ngayon, mga friend eh. Oo. Sabihin ka, respeto si Kimo para mag number 1. Ay, naka mga boss. Tuloy natin. Yun lang naman. Saka mapupulaan din ang asawa niya na di ba din alam ang dress code ng asawa niyang politiko. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Naman, sa dami ng kinakaharap na problema ng ating bansa, sana sa mga ganitong bagay, huwag na silang sumablay. Yun nga di ba, dress code, yung tamang damit lang, sumablay pa. Anong gagawa, inaasahan mo dyan kay Escudero? Tayo dyan. Nilo Porlayagan, shout out. Ang daming nanakaw ng mga Duterte, pambayad sa mga zombies. Mismo. Christian Tiangnak, shout out Di lang po parang zombies, talagang zombies po ang mga taga-sigaw ng mga Dutertaning. Good evening po, Tyrox, and to all ka-warriors. Good evening na ka. Rinaldo Gonzales, Kapag ang kumakandidato'y may galit gaya ni Baste, walang magandang gagawin yan. Puro paghihiganti at selfish move na lang. Malimit magawa, patay tayo dyan. Totoo yan. Christian Cheng ulit Grabe ang energy ng mga zombies. Ano po, Tyrox? Halatadong obvious na malaki ang talent piece at
mga bagong lamon, pero maiba po tayo. Maraming beses ko na po itong palaging kino-comment between the two of them, Duterte Praning and the Marco Cruz. Wala po akong kakabigin dyan. Same po silang itutulak ko. At if ano man po ang mga nangyayari ngang di maigi sa unitives nila. Buti nga sa kanila yan. Bad karma. Mapala nila again and again po. Mag-uubusan na pati sila ng mga kanilang mga lahing mga inutil. Patay tayo dyan. Christian Cheng ulit oh. Natatawa po ako, Tatay Rock, sa paggaya ninyo kay Dugong sa pagsuot ng polo barong. Si Chis Escudero naman po, baka di naplansya ni Hart ang pamburol pang flag ceremony ni Chis na barong. Hindi mo marunong malansya si Hart, ano ka ba? Baka absent yung katulong ha. Christian Cheng ulit oh. Bakit po ako balik po ako sa sinasagawang pagtitipon ng mga kabilang buhay. Ay, Duterte Praning kulit. Katulad po ng stand nyo, ganun din po ang stand ko. Script kasi nila, nakalagay magsasabuyan lang sila ng kanilang mga basura. Magsisilipan ng mga kraki nila. Magsusumbatan pero di magkakabangasan. Magraratratan pero hindi magkakatamaan. What a kind of laro nila yan. Siya until dito na lang po muna. Salamat po sa marami tay. Ingat po kayo sa daily o gabi-gabi ninyong pagbablog. Salamat na ka. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako. Dasal. Ayaw po natin ang gera. Anong gagawin natin? Sige nga. Anong gagawin? Anong dapat gawin ng ating mga sundalong? Sabi nga ni Tia Deli, sundalong kanin. Ganun ba yon? Ang laki ho ng ginagas dyan. Kung hindi rin lang pala makakalaban. So, ilan ba ang kasundaluhan ng Pilipinas? Gaano karaming nag-aral po yan? Hanggang talagang Department of National Defense less. Department of National Defense less. Ganun ba? Ewan. Magandang gabi po mga boss. Good night. Hanggang bukas po muli.